Ano ba? Bakit? Ma, pa, bakit? Ano na naman yun? Natutulog ako eh. Anak, paano ba yan? Naka-ready na kami. Ikaw na muna, bahala sa bahay. Caroline, yung mga bili namin siya ng daddy mo na huwag kang pupunta kung saan-saan. Matigas pa naman ulo mo. Opo, alam ko po yun, Mami. Huwag kayong mag-alala. Akong bahala dito sa bahay. Sige na, alis na kami ng daddy mo. Baka may iwan pa kami ng life. Ayos, nakaka-boring naman. Nakapanood naman lang ng movie. Wala bang makakain dito? Matiglan ko nga. Masarap yun yun. Hello, Caroline? Kamusta? What if mag-inuman tayo dun sa bahay na total wala naman sila tito at tita? Sige, sige. Pwede. Mag-aayos na ako dito. Okay, see you, bye. Hello? Hello, April? Punta tayo kila Caroline, wala naman yung mga parents niya doon. Malalasing ba niya tayo? By the way, sige. Sabihan ko na lang iba. Caroline? Teka lang! Teka lang! Uy, kumusta? Basta. Pasok na kami ha. Ay. Hey, girl. Hello. Ang ganda naman ng bahay mo. Wala pa yan? Pangit pa yan? O siya guys, may papakalala nga pala ako si Ryan. Bago lang siya dito sa village namin. Gusto niya makapag-kilala sa ibang tao. Caroline si Ryan nga pala. Actually pala. Siya tayo para simulan na natin yan. Pwede na. Share na ako. Sige.
CR lang ako. Sige, bilisan mo ah. Asan na siyang babae yun? Kanina pa yun sa siya, ang tagal. Baka natulog na. Tapos na, hinahanap na ako ng mami. Uy, kung sabay ka ba? Isang sabay ka ba? Nang makitang umalis si Caroline, ay agad na sumunod sa kanya ang binata. Nakita niyang nahihirapan ito at agad na umalalay. Sa inuman pa lang ay pansin na ang lihim na pagsulyap nito sa dalaga. Dulot ng alak ay sumagi sa kanyang isipan ang maruming balak nito sa kanya. Nang marinig nito ang usapan ng mga kasama na uuwi na sila, ay hinintay niyang umalis ang mga ito. Tinanong niya ang dalaga sa kalagayan nito at inalalayan patungo sa kwarto kung saan naganap ang pananamantala. Isang buwan matapos maganap ang nangyaring pananamantala ay hindi na lumalabas ng bahay si Caroline dahil sa hiya at pandidiri nito sa sarili. Walang ganang kumain, laging tulala at umiiyak, lalo pat nang malaman niyang buntis siya. Dahil sa takot, wala siyang sinabihang kahit isa sa nangyari sa kanya. Wala kahit kaibigan o kamag-anak. Sinolo niya lahat ng sakit at hirap mula nung pagsamantalahan siya. Dahil doon, naisipan niyang ipalaglag ang bata dahil sa takot na baka malaman ito ng kanyang magulang. Ang magulang ng dalaga ay bumalik sa kanilang bahay sa kadahilanang nakansela ang kanilang paglipad sa eroplano. Nadatnan nilang tila binabangungot ang kanilang anak at agad na dinaluhan upang gisingin ito. Anak, nananaginip ka ata! Tanga, anak. Sa mababanaginip mo, anak. Opo, Dad. Okay lang yan, anak. Panaginip lang yun. Hindi magkakatotoo yun. Lumuwag ang kanyang pakiramdam nang mapagkantong ang lahat ng naganap ay isang panaginip lang. Mula noon ay napagpasya niyang kahit kailan ay hindi naiinom sa takot na baka mangyari ang panaginip nito.